Ito mga kabali, meron ulit tayong re-referent. Bali, ito yung pangalawa natin kay shoutout natin yung pangalan niya, Paulo Alejo. Ayan, shoutout sa iyo. Ito na yung pangalawa mo. Bali, yung una natin ginawa yung kinetic. Bali, ito yung pangalawa nila. Bali, ito yung B12 na sinasabi nila para naglulus yung terminal ng battery. Ayan. Bali, subukan muna natin. Kabit ko lang ng supply. Ito mga kabali, nakalagay na yung natin, wire ng battery. Testingin natin kung umaandar. Bali, sabi naman yung naman daw may problema nito. Sabi dito sa may terminal sa loob, sa may board. Yan, testing muna natin. Bali, wala siyang power. Nakakabit na. Test valve. Wala siya indicator light. Natin yung fuse kung buo. O kaya yung fuse 30 ampere. Sabog yung fuse. Ayan. Bali, kitang-kita naman. Maitim. Yan, sabog. Bali, di na natin testingin to. Direct na natin, o-open natin yung loob nito para makita natin kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman basta-basta sasabog to. Sasabog lang to pag baliktad ang kabit sa battery. Minsan sa loob, pag may na-shorted sa loob, kaya lang siya masisira. Yan, open ko na yung cover sa ilalim. Ito mga kabali, maluluwag yung mga tornilyo. Ayan, hindi ko pa hinihigpitan. Bali, ang sinasabi pa lang maluwag yung lagayan ng fuse. Ayun, nangingitim na. Niligyan pa nila ng pandikit. Ayan, bali, obligado natin repair to. Kailangan tanggalin natin sa housing. Ayan. Bali, kalasin ko na para magawa natin ng paraan yung lagayan ng switch, lagayan ng fuse na to. Tapos ay kakabit natin 40 ampere. Pag 30 kasi talagang minsan bibigay ito, mababa pa to. Ang mas maganda rito 40 ampere para matibay-tibay. Bali, doon na natin tetestingin mamaya pag nalagay na natin yung fuse. Kailangan ayusin ko muna itong kabitan. Yan. Tanggalin ko lang siya sa housing. Ito mga kabali, pati sa ilalim meron tayong pandikit na nakikita. Yan. Bali, obligado tayong tanggalin yung pandikit na to. Bali, ay aayos natin tong pagkakahinang dito. Back to back ang lagay ng pandikit. Ayan. Gawan muna natin ng paraan to kung paano mapapatibay ito. Ayan. Ayusin ko lang. Ito mga kabali, medyo nayayos na natin. Bali, pinaghiwalay na natin sa may board para hindi siya nagko-connect. Yan. Pero ito makapal naman yan. Ligyan ko ng solid wire to. Yan. Hindi naman siya muga. Yan. Bali, piniga ko pa ng konti ito para pumikit yung pinagsusuksukan ng fuse. Ito. Piniga natin yan. Bali, kakabitan ko na siya ng fuse. 40 ampere ang lalagay ko. Ito mga kabali, ikabit na natin yung fuse. 40 ampere to. Bali, tingnan na muna natin kung may iba pang problema. Kabitan natin ang test valve. Ito. Kabit ko na. Ayan, nakakakulay red. May problema to. Kabitin natin. Ayan, naka-red talaga. May problema sa primary natin, sa power supply. Mag-check pa tayo ng problema dito sa pinaka PWM natin. Tingnan natin kung merong may signal o kaya i-supply doon sa natin, sa IC. Pagka present naman yung supply, bali baka sira yung IC natin. Ayan, naka-red talaga siya. Dapat to kulay green.
Yan, bali checking ko lang muna sandali. Ito mga kabali, may sunog pala rito sa board niya, yung resistor. Ayan. Kaya pala ganun ng ano, supply natin sa ano natin, sa IC. Bali nasusukatan ko lang siya ng ano, ng 8 volts sa pin number 12 saka 13. Ground yung 12 saka yung 13 yung ano natin, BCC natin. Ayan, 8 volts lang nakukuha ko. 8 volts. Bali, kung susundan natin dito sa ilalim, doon tayo napunta sa mga resistor. Bali yan, iaayos ko muna yung mga resistor na nandito para masakto yung supply natin sa ano, sa kanyang PWIC. Yan, nabubulol na tayo. Yan, balik na lang ako pagka naiayos ko na yung mga parts dito. Ito mga kabali, natanggal ko muna yung resistor na ano, yung nasunog. Bali dito siya papunta sa may ano natin, heat sensor natin. Tapos tinanggal ko muna yung IC natin. Yan, bali ang value niya, yan, KA7500B. Bali, pwede natin ipalit dito yung TL494. Tapos yung ano natin, MOSFET natin, tinanggal ko muna. Ito ang value niya, IRFC34A. Yan, bali nung matanggal siya, nagkulay green. Tapos yung supply natin sa 12 and 13, nagkaroon na siya, nabuo na siya. Ayan, naging 12 na. Bali, try ko muna palitan ng IC. Yung IC natin, tingnan natin kung magiging goods. Hindi ko muna lalagay yung ano natin, yung MOSFET. Bali, mag-check din kasi tayo ng signal kahit wala mo na yun. Palitan ko lang to. Hindi muna natin papalitan yung resistor dito kasi sa ano lang naman yun, heat sensor. Yan, bali, palitan ko lang ng ano, IC. Ito mga kabali, napalitan na natin ng IC. Pero red indicator pa rin. Bali, kailangan talaga mag-check tayo ng mga ano, yung transistor dito, maliliit. Isa-isa kong tatanggalin. Ito yung mga kasama ng ano, mga nasunog dito. Sunog na resistor, may mga ano rito, transistor. Yan, bali, isa-isa ko na lang titingnan to. Yan, balik na lang ako pag na-trouble ko na itong gawin dito. Ito mga kabali, na-check na natin lahat yung parts dito. Bali, ang naging problema lang talaga yung resistor na nasunog. Ito, sunog. Siya yung papunta dito sa thermal ano natin, heat. Sa ano ba tawag dito? Heat sensor natin. Yan, pagka uminit ng todo, mag-ano siya, kusa siyang mamatay, mag-switch. Bali, yan, bali putol na kasi yung ano na to, yung resistor, nasunog na siya, open na siya. Yan, bali no, mapalitan natin siya. Pero bago natin palitan yun, chinek muna natin lahat yung parts dito para mapalabas natin yung ano, green indicator. Bali yan, nag-green na siya. Yan. Tapos meron na rin siya ano, signal. Ayan, meron siya signal. Lagyan muna natin yung grounding natin para makita natin. Yan, nakalagay. Yan, bali may nasusukot tayo ng 20.8 kHz. Bali 2 channel to. Bali sa isang channel ito. Same na same sila. Yan, bali safe na natin ibalik yung ano natin, yung MOSFET natin. Pero bago ko ibalik to, check ko rin kung goods pa. Kung may problema o wala. Bali ito, yung IC nya buo naman. Yan, 7
500B. Bali, di ko natatanggalin yung kinabit ko. Bago rin naman yun. Original din yun. Ito, buo naman sigurado ito. Ang malamang, ang sira lang talaga yung resistor na nasunog. Para sa, ano niya, sensor niya. Dito. Bali, yan, kabitan ko lang ng ano. Kabitan lang ng MOSFET, tas testing tayo. Ito mga kabali, dalawa lang yung buo. Leak yung 4. Obligado tayo magpalit nito. Bali ito, pakita ko lang. Bali yung dalawa buo. Ito. Tingnan natin sa tester. Ayan, sumasagad. I-close natin. Yan, okay. Ito yung pag-on. On. Ayaw na. Ay, isa lang. Bali, isa lang pala yung buo. Ito. Sumasagad. Yan. Close natin. Yan. Ito. On. Ayan. Di siya sumagad. I-off natin. Bali, ano, leak pa rin. Yan pa rin. Ganun lahat. Isa lang pala yung natirang buong ano, hindi nagkakaroon ng problema. Ayan, bumabalik siya, naglilik siya. Kahit na ino-off mo na siya, on pa rin. Yan. Sa 10K yan. Wala talaga. Bali dapat ganito yan, yung isang buo na to. Pag in-on, sasagad. Pag in-off mo, di na siya babalik. Ba?